Hello! Kamusta kayo mga kamunting tinig saan mang sulok ng mundo? Okay, welcome po kayo dito sa ating Munting Tinig channel. Pag-usapan po natin another important issues. At sana wala pong magalit sa akin. Oo, dahil po syempre, ginagawa lang natin ng ating tungkulin para magpalaganap kung ano po yung katotohanan. Dahil hindi tayo fake news peddler. Gaya ng ibang mga social media influencers na pinagkikitaan ang kasinungalingan. Ha? Sige. Pero bago po yan, huwag mo nang kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe. Okay? And please don't forget also to join sa May Gana Lang sa ating Munting Tinig community para sa ekonomiya. Para makatulong kayo financially sa channel. Oo. So ito mga kamunting tinig, no? Mayroon po tayong nabasang article sa Rappler na kung saan nakakalungkot dahil yung iba, mga attorney pa, tapos fake news peddler pala ng mga social media influencers. Ano ba yan? Oo, kaya nga nagulat talaga ako nung nabasa ko yung mga ganito ba, na may mga YouTubers na kung saan ay nagpo-post daw sila ng mga kasinungalingan, mga propaganda, okay, regarding po doon sa pagka-aresto kay Rodrigo Roa Duterte. At take note, can you imagine that? Ha? Iba to, maka-Duterte to. Halos lahat talaga mga maka-Duterte to sila. So, ganito po yun ha. Nagdi-discuss kayo ng, may clue na ba kayo kung sino po yun? O, sa mga babanggit ko na mga channel ha, kayo po mga kamunting tinig ang adjust ng sarili ninyo to evaluate and revalidate. Okay? Kasi may pinalabas po ang Rappler na siguro iwan ko kung ano yung basis ng Rappler para ilabas na sasabihin nila mga YouTubers na nagpo-post ng mga kasinungalingan or mga propaganda. Ito po, may nakuha tayo dito kasi katulad niyan. Sino ba yung nanonood sa inyo sa batasnatin.com? Oh. So ito isa sa mga na-identify. Familiar ba sa inyo to? Parang ito yung, kano ba, kay Attorney Libayan? Parang ganon. Ako kasi hindi ako nanonood. Hindi ako nanonood ng mga mga vlog nila. Pero naririnig natin yung mga pangalan na yan. Mga malalaking channel yan eh. Tapos 'di ba si Attorney Libayan ay isa pong abogado? Bakit po siya nagpo-post ng mga kasinungalingan? Ayon po sa Rappler. Depende na yan kay Attorney Libayan kung anuhin niya, habulin niya yung Rappler, no, na kung saan ay nagpalabas ng report, no, na kabilang po siya sa mga social media influencers na nagpo-post ng kasinungalingan di umano at saka mga propaganda, no? Batasnatin.com. Grabe iniisa-isa talaga ng Rappler. So yon, pero may mga kagrupo to sila katulad nila, sino ba yon? Miss Revy, Channel, o Kamatis Analyst Unit. Kilala nyo ba to? News ko po, RD. Andyan din po si Juan Pinoy TV, Gosep Central, Excro, no, I Am Shanwin, Marlo James Penaso TV. So mga grupo to ni Attorney Libayan. Di naman mapagkakaila na malaking mga channel to, no? May mga libo-libong mga subscriber. At talagang may mga following talaga sila na kung saan sinusundan sila ng mga tao. Pero I do not know kung ano po yung take ng mga tao kapag malaman nila na ayan, yung grupo na ito ay mga mga YouTubers na nagpo-post ng mga kasinungalingan. Tayo naman kasi, pag tayo ay social media influencers, dapat hindi natin i-take advantage yung ating mga taga-subaybay. Hindi pwede na
kumita lang tayo, dahil alam naman natin na tayo na mga social media influencers, importante din kahit papano yung ekonomiya. Kasi pang-utilization yan. Pang-maintenance yan ng channel natin. Kailangan kumita tayo. Pero kung kumita tayo sa kasinungalingan, wala eh. Ito pa naman sila, malakas pa naman tumanira sa administration. Siguro, hindi natin alam kung paano po na-evaluate ng Rappler, kanya-kanya sigurong alibay o kanya-kanyang reason na hindi po sila nagpapakalat ng mga propaganda. Pero kung halimbawa, nakita nyo to, nasa inyo na yan. Kung paano po ninyo i-evaluate. Maano lang ako ba, magulat lang ako kasi tinitingala sila sa mundo ng vlogging. Sikat na sila sa paningin ng kanilang mga taga-subaybay. Abogado pa in nature. Tapos matatag ka lang na propagandist and isa ka sa mga YouTubers na nagpo-post ng kasinungalingan. So, kayo, tapos kung makakabatikos kayo sa administration, makabatikos kayo sa gobyerno, tapos kung makadiscuss kayo, parang ang gagaling ninyo, pagkatapos yun lang pala yung evaluation sa inyo, yung nagpapakalat ng kasinungalingan. Sa mga nanonood po dito, siguro yung iba, hindi ko kayo sinisira, pero we need also to inform the public so that public will be aware. Kaya kung ano po nangyayari para mag-guide po natin ang ating mga kababayan na itong mga ganitong klase mga vloggers, siguro kailangan nilang baguhin yung kanilang mga style. Kasi tayo, pina-follow tayo ng mga tao. May mga sinasabi tayo na para sa atin, totoo, pero para sa iba, kasinungalingan. Pero yung kasinungalingan na yan, may mga basis po yan paano nila tayo masabi na sinungaling po tayo. At kailangan nating tanggapin yan kung ano po yung magiging conviction, what will be the result of their study for them to be able to know that, halimbawa, itong mga fake news peddler na ito, may mga panukat, may mga panuntunan in order for them to identify whether that content creator propagated lies or propaganda. Ma-evaluate po natin nila yan. Kasi may mga fact checkers yan sila. I will not dwell with what we call this, the overall view of that particular report. Kayo na po ang bahala mag-research kung ano po yung findings. Kayo po yung mag-i-evaluate. Di natin alam. Pero, more than 1,600 YouTubers. Ang dami pala. More than 1,000 YouTubers, minomonitor pala talaga nila para malaman nila kung yung content creator na yan ay nagpapakalat po ng fake news, propaganda, kasi may mga panuntunan sila eh. So with regards sa balita tungkol po sa pagkadakip kay Rodrigo Roa Duterte, since March 11 to March 17, na-identify nitong Rappler at may panukat sila para malaman na yung mga nabanggit natin na mga YouTubers, yung tawag dyan, ay nagpo-post ng kasinungalingan related sa pagkakahuli kay Rodrigo Duterte at related po sa ICC. So, tinagurian sila mga propagandist. Ang akin lang dito, hindi ko naman sinasaklawan. Kasi bawat isa sa atin, may karapatan, may opinion tayo. Yung iba kasi, bahala na magsinungaling, basta importante, idol ko yan. Ganon yung style natin. Bahala na magpakalat ng kasinungalingan, basta dinidefend lang po namin si Rodrigo Roa Duterte. Parang ganon, no? Bahala na kung ano man yung findings ng independent fact checkers. Ang importante sa amin ay may nagtatanggol kay Rodrigo Roa Duterte. May nagtatanggol na hindi po dapat hulihin ng Interpol or ng ICC dahil wala silang jurisdictions. Parang ganon yung mentalidad ba? Pero guys, hindi po maganda. Sana naman, huwag nyo namang sirain. Kasi ang vlogging is a profession eh. I am a teacher of social media literacy. So, we already identify that vlogging is a profession. And not only profession,
malaki ang papel na ginagampanan mo sa lipunan kapag piliin mo ang isang profesyon na magpapakalat ka ng informations and gagawa ka ng mga makabuluhang komentary. Because people make believe of what you believe in and you can influence people to think outside the box in order for them to change their paradigm. So, ganun yun, no? Change their principle. Kaya hindi po basta-basta ang trabaho natin ng mga YouTubers, ng mga social media influencers, whether your content is about politics, about religion, spiritual material, about entertainment, showbiz industry, travel, etc., etc. As long as at is ka at comfortable ka sa ganyang klaseng content, may responsibilidad tayo sa taong bayan. Dahil unang-una, voice can be a tool, no, to change what other people believes, no? Ganun, makakapagbago ng ating kaisipan, ng ating paninindigan. Once you master the art of communications, you will be able to influence Filipino people or other nationalities to think the way you think. Okay, to speak the way you speak up, to think the way you think. Okay, you can influence Filipino people or your audience in general to do decisions whether that is good or not. So, ganun yun ang mga pangyayari. Kaya, lalo na ngayon sa politika, kahit alam naman nila na mali yung mga pinaggagawa nila at pagdidepend nila kay Rodrigo Duterte na inaristo ng Interpol sa bisa ng ICC arrest warrant, pinagpipilitan pa rin nila. O katulad niyan, sa grupo nila Attorney Libayan. Kasi na-identify dito. Nagulat lang ako ba? Kasi, attorney at that? Pagkatapos, di ba, makapag-isip ka, ignorance of the law excuses no one, or makapag-isip ka na, kung tayo nga na mga ordinaryong tao, takot tayo magbalita ng kasinungalingan. Kasi hindi po maganda. We are being looked up by our subscribers. May mga followers tayo, may mga subscribers tayo. In short, may mga taong naniniwala sa atin at posibleng yung pinaniniwalaan nila, okay, ay magiging bahagi ng kanilang decision making in life. Katulad niyan, we keep on enlightening the mind of the Filipino people to support the administration, to support the president who has a mandate coming from the Filipino majority. Pero pilit na sinisira ng mga anti-government. So ito, sa grupo ni Libayan, dapat tigilan na ninyo yan. No? Hindi po magandang impluensya yan. Dapat yung katiting na talino na dunong na ibinigay sa atin, wag po nating gawin na magiging tool para mas lalong magiging ignorante ang ating mga kababayan. So, ewan ko lang kung ano po yung problema ng Rappler sa grupo na ito. Katulad niyan, ano ba yung problema ng Rappler sa batasnatin.com? Oh, sino ba yung nanonood? Can you imagine that? May mga average daily views, may mga potential minimum daily ratings, then may mga potential maximum daily ratings, na mga distinguishment, no? So, mga distinguisher. So, kung ano man ang mga elements ang tawag doon. Katulad niyan, kung kilala nyo yung Miss Reve Channel, meron pong mga kamatis, analyst unit, sino pa ba dito? Ano ba yun? News ko po RD, Juan Channel or Pinoy TV, Gossip Central, sino ba to? Excro, I Am Shanwin, Marlo James Penaso TV. Those are some, no, of the YouTubers who posted lies and propaganda with regards to the arrest of Rodrigo Duterte from March 11 to 17. So, yun yung findings ng Rappler. Sa dinami-dami kasi ng mga social media influencers, di ba? Sa dinami-dami ng mga social media influencers, nababantayan pala tayo. So, katulad niyan kay Attorney Libayan. Kasi, kung halimbawa,
totoo ito. Dapat, attorney, baguhin mo na yung style mo. Kasi, alam mo, ang subscriber mo, responsibility mo yan. Hindi lang tayo kumikita, pero natututo din tayo. Pero paano sila matututo kung galing sa inyo ay puro mga kasinungalingan ang mga pinagsasabi, mga puro propaganda para lang po maka-attract kayo ng mga viewers, di ba? Nakakalungkot kasi may mga malaking mga social media influencers na matatag as fake news peddler. Oo. So, ewan ko lang kung paano po ninyo i-take. Depende kung paano nila i-contest to. Pero klarong-klaro to, based sa findings ng ng Rappler, ang grupo ni Kabatas, 'di ba? Kung sa Ilonggo pa Kabatas team mo sinungaling or magtinikal para lang panuurin ka. Lawyer at that, tapos ganun. So, iwan ko lang kung paano po ninyo matake. Kaya ako, hindi po talaga ako kumukuha ng mga balita para i-advance ko ibalita sa tao. Kasi, pagturuan ko kayo dito magsinungaling para suportahan lang ang administration, walang kwenta akong vlogger. Wala akong kwentang social media influencers. Wala akong kwentang YouTuber. So, hindi po basta-basta ang buhay ng YouTuber kasi alam mo kung bakit. Responsibilidad mo, subscriber mo matuto. Paano yan sila matuto kung puro kasinungalingan? So, yung credibility mo, magpuput into jeopardy. Madu-jeopardize. Diba? Ewan ko lang kung paano po nila ito ipagtatanggol ang kanilang mga sarili. Siguro kanya-kanya silang magtanggol. Pero, sinasabi lang natin dito sa taong bayan na mamili kayo ng mga vlogger, lalong-lalo na mga political vlogger, kung tama ba yung ginagawa nila or puro kasinungalingan yung ginagawa nila. Kasi unang-una, sabi ko nga, ang pagbablog, ang pagiging vlogger is a profession. Kumikita tayo. O, sinasahuran tayo ng YouTube. Binibigyan tayo ng monetary support ng ating mga masugid na mga taga-subaybay. Pagkatapos, ang ibibigay mo lang, puro kasinungalingan, puro kaikikan, puro propaganda. So, walang matutunan ang taong bayan pag ganon. Ha? So, ibigay ko na sa inyo mga kamunting tinig ang desisyon. Bisitahin nyo kung ano man ang bisitahin nyo dyan na mga channel. Oo, kasi itong channel na to, grupo to nila Attorney Libayan, si I Am Shanwin, si Marlo James Pinaso TV, o si Juan Pinoy TV, Gosep Central Channel, Escrew, Miss Revi Channel, Kamatis Analysis Unit, News ko po RD, at the same time, batasnatin.com. Tingnan daw natin itong batasnatin.com. Totoo ba na kay ano to? Kay attorney? Batasnatin.com. Batas natin. Ay, oo nga. Kay Libayan nga to. So, sa mga gusto pong mag-YouTuber, kailangan responsible tayo sa mga content natin. Oo, kasi may mga fact-checker na minamanmanan kung ano yung trabaho natin, no? Okay lang sana halimbawa, pag gusto nyo maging critical sa gobyerno, pero yung totoo, no? Ako naman kasi, hindi ako nagbabalita. Kung baga, nagpapahayag ako ng aking opinyon. Plus, hindi po ako agad-agad susubo or susulong or susuong sa topic na hindi ko po pinag-aaralan. Ganun lang. Kasi pag konting pagkakamali mo dyan, fake news ka na. Propagandist ka na. Ako naman, very clear naman ako na talagang I am a loyalist, I am pro-government, I don't believe that this administration is perfect, but I have an excellent president worthy to be supported, unprotected. Ganun lang. So, lumabas tong issue na to simula March 11 hanggang March 17. Kasagsagan,
ng pag-aresto kay Rodrigo Roa Duterte hanggang dinala po siya sa International Criminal Court for the first appearance. So itong mga na-identify na mga vlogger na to or mga YouTubers ay talagang they posted daw di umano ayon sa Rappler ng mga kasinungalingan at mga propaganda. Okay? So, ayun. So, maraming salamat. So, huwag kalimutan mag-share, like, at saka subscribe. So, peace tayo dyan ha sa mga vloggers na mga nabanggit. Then, try to, of course, go to the Rappler page so that you might be able to know. Kasi ako, hindi lang pinapuan ko lang, nakita ko lang yan eh. Mga, kumbaga, grupo no ng mga vlogger na nagpo-post ng mga ano daw, nagpo-post ng mga propaganda and kasinungalingan. Okay? So again, ito po ang inyong munting tinig. Mabuhay po ang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas.